Pag yung mga ganitong compressor nyo, mga within 3 months, dapat nyo i-drain yan. Kasi, yung nagkakaroon ng tubig. So, yan, dinidrain ko yung compressor. Yan, kita nyo, 3 months kong, within 3 months, dinidrain ko yan. Kaya, yan, kaya minsan, yung compressor, pag once na mag-ano ka ng hangin, may mga tubig. Kung mayroon naman kaming pangsala, parang strainer mismo para sa hangin, kaya lang pag once na marami ng hangin, marami ng tubig, so ganyan ang nangyayari. Yan siya. Ayan ang compressor namin. Kaya mga simple fix yan, para once na mayroon kayong compressor, dapat yung i-drain. Maliit man o malaki, nagkakaroon ng tubig yan. So yung mga maliit, siguro mga every 1 month or every 2 months dapat dinidrain nyo para hindi magkaroon ng tubig. So katulad nito, dapat nga every 1 month. So depende na lang sa sitwasyon, lalo na kung yung busy yung compressor, so hindi namin na i-drain. So kalimitan dinidrain ko to within 3 months. So kita nyo, within 3 months ang daming tubig na lumalabas. Pero dapat mag-adjust ako, mga every 2 months ako mag-drain. Yan. Ganun lang ka-simple. May drain plug kasi yan sa ilalim. Yan, drain plug sa ilalim. Yan. Matagal na rin itong compressor to for how many long years. Pero, yan ang ginagamit namin. Yan siya. Dapat yan dinidrain nyo. So yan, makita nyo naman, daming tubig. So yan. Pero yan, malinaw yan kasi every 3 months ko kasi dinidrain. Pero pag once na kuminsan na inaabot ng 5 months, so kulay kalawang nang. Yun naman ay tubig na tubig pa. Hindi kulay kalawang. Ayan. So, yeah. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless.